Alam niyo, marami pa rin hindi nakakaalam kung paano ba tingnan ang pure na RIR at saka yung crossbreed, yung product ng crossbreed na ng RIR at saka native. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung characteristics na yung physical characteristics ng mga pure na RIR. So, ganito ang palong nila. Ito, pure na RIR yan. Oh, tingnan niyo yung tuka. Dark red. Pero halos black ng kulay, di ba? Basta't dark red. Tapos, ang palong nila, ganyan. Tapos, itong tandang, makikita mo na shiny yung balahibo niya. Mamaya, yun na lang mga yung mga layer, yung ipapakita ko sa inyo, yung balahibo. Para at least makita nyo kung ano talaga yung color dapat. At mamaya, ipapakita ko rin yung product ng crossbreed ng native chicken na babae at saka yung tandang, no? Ang katawan nila ay bulky, yung mga RIR. Malalaki talaga ang katawan ng mga yan at matatakaw kumain. Kaya ang pinapakain ko sa kanila, araw-araw, ngayon at malakas silang mangitlog, 130 grams per head per day. Pero minsan, kagaya ng sinabi ko dun sa ibang video ko noon, nagbabawas ako kung hindi nila nauubos. Depende dun sa, minsan may panahon kasi na parang tamad sila kumain. Pero hindi naman palagi, mas palagi na 130 grams per head per day ang kinakain nila. Kaya nilang kainin yon. Yung shank, no, yellowish. Pero habang tumatanda sila na sa pangingitlog, yung medyo matagal na sila nangingitlog, nagiging pale yung kulay na dilaw. Pero hindi naman yung puting-puti na kagaya ng mga breed na mga puti ang paa. Meron yung mga breed ng manok, hindi itong RIR ha. Meron yung mga breed ng manok na ang kulay ng paa nila talaga ay white. So sila nagiging pale lang habang tumatanda. Tapos yung balahibo nila dun sa ilalim, yellow, parang yellow na parang ano ba yon? Yellowish ba yon or light brown, parang ganun ang kulay niya. Doon naman sa crossbreed, no? Doon sa crossbreed, iba naman. Parang ito, product ito ng crossbreed ng RIR at saka native hen. RIR rooster at saka native hen. So, kung makikita nyo, parang ang body conformation niya ay parang RIR. So, mapapagkamalan mong RIR siya kung hindi mo alam tumingin ng RIR at saka crossbreed. At saka ito, ito lang yung crossbreed na na-produce ko na hindi naglilimlim. Yung iba, naglilimlim. Yung mga crossbreed ng native at saka RIR. Ito lang yung nagkataon na hindi siya talaga naglilimlim, itlog lang ng itlog. Pero kung titingnan ninyo, ang balahibo niya, dun pa lang sa ibabaw, makikita mo na. Pero may nakuha siyang features ng RIR, kagaya ng yung beak niya. Ang kulay ng beak niya din ay parang yung dark red, yung parang iitim na. Yun, oh. So makikita mo, dark red. At saka yung earlobe din, ganun, nakuha niya. Pero, yung paa niya, yung shank niya, medyo mas manipis kesa doon sa mga RIR. Kasi itong mga RIR, malalaki ang shank nila. Pero yung kulay niya, halos ganun din. So, hindi white ang kulay ng paa niya. Kasi nangingitlog na din ito, matagal na nangingitlog. No? Pero yung balahibo doon sa ilalim niya, yung ilalim ng dito sa skin niya, no? Nakadikit. Makikita mo talaga na hindi siya RIR. Yung itlog niya, halos kasing size din ng itlog ng RIR. Yung color niya, ganun din. So, mapapagkamalan mo talaga na RIR siya kung hindi ka marunong. Ito ang nanay niya. Ito yung krinos ko doon sa rooster ng RIR. Kung itatabi mo siya dito sa mga RIR, hindi mo mahahalata kung hindi ka marunong tumingin. Try natin itabi. Dito. Pasok ka dyan sa kulungan. Dito. Dito. Pasok natin siya dyan sa kulungan ng ano. Pasok natin siya sa bahay ng RIR. So kung itatabi mo, lalagay ka. Yan. So
Tawag. O dito, dito ka na lang. So, pinalabas ko yung isang RIR ngayon dito sa bahay ng mga native para makita ninyo yung katawan nila na parang halos pareho. Diba? So, halos pareho ang katawan nila. Kaya lang, makikita mo agad yung balahibo. Ay, tika. Dito. Balik ka na doon. Balik ka na. Balik. Yan, balik ka na. So makikita mo kaagad dun sa balahibo pa lang kung marunong kang tumingin. Ganun lang kasimpleng tingnan yung RIR at saka yung product ng crossbreeding ng RIR at saka native. Sana may natutunan kayo sa video ito at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. So lumabas na naman itong tandang dito. At saka thank you sa mga nagsishare, yung mga nagko-comment, yung mga interested na bisitahin ang channel ko, bumisita lang kayo at panoorin ang mga video ko. Lalo na kung interested kayo sa poultry farming, ng mga free-range chicken at saka mga native, mga laying chicken, no, mga layer. Bisitahin nyo ang channel ko kasi may mga video ako na discussing about layers, yung Rhode Island Red, yung mga native chicken. At ngayon, meron akong pinapalaking mga Brahma. Kaunti lang naman yon kasi pinabigay lang sa akin ng kuya ko yung itlog na pinalimliman ko sa inahin ng native. So, may na-produce ako, pinapalaki ko para makapag-produce ako ng Brahma. So, hindi ko sure kung yun ay product yun ng crossbreed. Pero at least, malalaki pa rin ang katawan nila. Tinimbang ko yung 2 months and a half. nagtimbang ako nung 70 days old pa lang. No? Merong 1.6 na yung Brahma. So, magandang palahiin yun na for meat production. Kaya yun ang plano ko, yung Brahma. So, baka soon, no, maggagawa na rin ako ng video ng Brahma. Kikita nun niya yung mga activity ko about sa mga Brahma din. Hindi lang dito sa native at saka RIR. So, hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla, at malusog ang ating mga alagang manok. May itlog. Kunin ko nga. Okay, bye na muna. Bye!